Alam mo, Auntie Claire Castro, hindi naman yan dapat ipagmayabang. Unang-una, palpak na kayo. Wala sanang investigasyon kung yung presidente nyo ay matino, di ba? Unang-una, Auntie Claire Castro, pinabayaan niya ang mga corrupt officials sa gobyerno na ito. Kaya pala, galit na galit itong mga kongresista ni former President Duterte. Mamaya, may ipapakita kong video sa inyo na wala pong lusot itong mga congressman dati sa panahon po ni former President Duterte. Kasi sinusuri ng mabuti ang national budget ni former President Duterte bago ito aprubahan ni Tatay Digong. Mamaya, papakita natin yan. Sabi natin, kaya pala gutom na itong mga kongresista sa mga sa mga budget. Gutom na gutom. Kasi sa panahon po ni former President Duterte, yung bulsa nila, buslot lahat. Narito ang Balitang Pinoy TV. Okay, magandang gabi po sa inyong lahat at panibagong vlog, panibagong reaction video na naman ang ating tatalakayin ngayon. Ito po ay patungkol sa reaction pa rin ng Malacanang na si Presidente Marcos Jr. Siya raw yung unang pangulo sa bansa na nagsagawa ng flood control probe. Diba? Ipinagmayabang pa ni Auntie Claire Castro na kauna-unahang presidente na si Bongbong Marcos ay nagpaimbestiga sa anomalya sa flood control. Alam mo, Auntie Claire Castro, hindi naman yan dapat ipagmayabang. Unang-una, palpak na kayo. Wala sanang investigasyon kung yung presidente nyo ay matino. Di ba? Unang-una, Auntie Claire Castro, pinabayaan niya ang mga corrupt officials sa gobyerno na ito. Pinabayaan niya na magkaroon ng anomalya at mga ghost projects dyan sa flood control. Diyan pa lamang sablay. So hindi po yan dapat ikapagmayabang, Claire Castro, na si Junior ang pinakaunang bla bla bla. Utot mo, Claire Castro. Sablay ka dito. Sa totoo lang. Okay? Sablay ka. Ito, pangatlo natin pag-uusapan Kaya pala, galit na galit itong mga kongresista ni former President Duterte. Mamaya may ipapakita kong video sa inyo na wala pong lusot itong mga congressman dati sa panahon po ni former President Duterte. Kasi sinusuri ng mabuti ang national budget ni former President Duterte bago ito aprubahan ni Tatay Digong. Mamaya papakita natin yan. Sabi natin, kaya pala gutom na itong mga kongresista sa mga sa mga budget. Gutom na gutom. Kasi sa panahon po ni former President Duterte, yung bulsa nila, buslot lahat. Walang malikom. Tapos, meron pa silang itong mga loyalista at itong mga dilaw, may pakulo pa silang gimmick na naninira sa mga Duterte ba na ito raw diskaya contractor. Mga kontraktor raw ito ni Duterte. Kasi nung nabanggit ni Diskaya na nagsimula sila sa 2016. Nagsimula sila ng 2016 na naging kontraktor sa gobyerno. Sino pa naman ang presidente sa 2016 up to 2022, di ba si Tatay Digong? Kontraktor na daw dati itong si Diskaya sa mga Duterte. Patutunayan ko sa inyo mamaya dito sa Donmar TV bakit sablay yan na argumento. Okay, papakita ko ito bakit sablay ang argumento nyo na si Diskaya raw ay dating kontraktor na ng administrasyong Duterte. Pero bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, help me po na i-like muna at i-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay, sabay-sabay nating i-like muna at i-share itong video natin, Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go! Okay, like and share para maraming makalam. And also guys, paki-subscribe at paki-follow ito para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito at ma-notify ang inyong mga cellphones kung meron tayong breaking news. Okay? So, kagaya nito, breaking news ito. So, sabay-sabay natin i-follow, i-subscribe, Facebook at YouTube. Ready? Follow, subscribe. 1, 2, 3, go! Ayan, thank you very much. Okay. Itong ipinagmayabang ni Auntie Claire Castro na si Presidente Marcos raw ang pinakaunang presidente ng Pilipinas na nagsagawa ng flood control probe. At hindi yan dapat ikapagmayabang, Claire. Kasi
nung pumutok ang issue sa flood control, unang-una, palpak na si BBM dyan. Ha? Palpak na. Syempre, gusto niyang mapaimbestigahan ang flood control because that is under the administration of BBM. Sa panahon po ni former President Duterte, hindi po tayo nagkaproblema sa flood control kasi hindi naman ganon kalawak yung baha na umabot talaga sa liig. Ngayon lang yan nangyari. Na yung mga baha na yan, dahil sa administrasyon na ito, dahil sa korupsyon ng administrasyon na ito, napahiya na si Bongbong dito, grabe yung baha. Marami pong sa ating mga kababayan po ay sobrang dismayado sa liderato ni Bongbong Marcos. Kung hindi man involved si Bongbong Marcos sa korupsyon, nagkulang siya sa pagbantay sa mga corrupt officials under his administration. Yun eh. Ito, panoorin natin. Tandaan po natin, mismo ang Pangulong Marcos Jr. ang nagpapaimbestiga. Dahil nalaman po niya kung ano ang nangyayari at siya po ang bumisita mismo. Wala pa pong Pangulo sa history na gumawa ng ganitong malawakang pag-iimbestiga sa mga maanumalyang flood control project. Tama ka dyan. Wala pang presidente except Bongbong Marcos ang malawakang pag-imbestiga dito sa flood control. Tama ka. Wala pang presidenteng nakapag-gawa niyan, kundi si Bongbong Marcos, Bongbong Marcos lamang. Okay? Malinaw. Malinaw yan, Claire. Sinabi mo mismo, lumabas sa bibig mo. Si Bongbong Marcos ang pinakaunang presidente na nagsagawa ng flood control probe. Alam mo ba kung bakit? Guinness World of Book Record yan. Siya lang ang presidente na nakagawa niyan. Kasi, out of all the president na nagdaan sa Pilipinas, Claire Castro, siya lang naman ang pinakapalpak na administrasyon na gumawa ng flood control. Yun ang tanong. Ayun ang sagot. Yan ang sagot sa ipinagmamayabang mo. Hindi po maganda, di ba? Yabang mo eh. Sobrang yabang mo. Si Bongbong Marcos lang ang nakagawa. Walang ibang presidente ang nakagawa na paimbestigahan ng flood control, bla bla bla. Anong yabang mo? Of course, siya lang. Kasi siya lang ang pumalpak sa flood control. Di ba? For God. Totoo yan, Claire. Tama talaga yung sinabi mo. Wala kami, di kami tutol dyan. Siya lang ang nagpa-imbestiga. Kasi, under his administration, pinabayaan niya ang mga korap. Sa panahon po ni former President Duterte, sa panahon ni Arroyo, walang lusot yung mga kongresista dyan. May nagbabantay sa mga katiwalian, sa mga korupsyon. Anong imbestigahan kung wala namang gumagawa ng corruption, 'di ba? Meron siguro ng corruption pero hindi kagaya ngayon na grabe na sobrang lala. Kaya si Marcos ang naka-record. Tama 'yang sinabi mo, ang pinakaunang presidente na nagsagawa ng flood control probe. Kasi alam mo ba bakit? Iwas yan eh. Umiiwas na siya yung pagbibintangan. Alam mo naman ang presidenteng ito, turo ng turo kung sinong may kasalanan. Palpak ka, Claire, palpak. Kung ako pa si Bongbong Marcos, tanggalin mo na itong Presidential Communications Office. Hindi marunong magtanggol ng presidente. Ay, nako. Kahit natamaan ang kanyang administrasyon, matapang ang Pangulong Marcos Jr. Kahit matamaan nga eh. Kung natatamaan ang sarili niyang administrasyon, ginigiba rin niya ang sarili niyang administrasyon. Palpak na eh. Na ito ay paimbestigahan. Paimbestigahan niya na rin yung sarili niya. At para lubos-lubusin nyo na yung investigation, magpa-hair follicle test na rin siya. Pero, ang tanong, Auntie Claire, napaimbestigahan ba si Saldico? Napaimbestigahan ba si Romualdez? Nga, wala. At dahil sa pag-iimbestiga na ito, naisiwalat din at napatunayan ni Secretary Bato de la Rosa na ang mga diskaya ay 2016 pa pala na mamayagpag. Di ba? Ang ending, si Duterte, patungo pa rin Duterte yung kasalanan. Lahatin nyo na. Auntie Claire, yung baha, Auntie Claire, sa Maynila, imbestigahan mo na ang Davao. Di ba? Ay, nako. Wala talaga itong babaeng to.
Basura ka talaga. sa flood control projects na sila mismo ay nasasabing Hindi ko nga maintindihan siya kumuha ng confidence sa mga sagot niya, di ba? Kakahiya siya. Sa totoo lang, wala namang naniniwala sa'yo. Ikaw ang unang dahilan kaya bumaba ang rating ni Bongbong Marcos. angkot sa ghost flood control projects. Ah, At yung nireklamo ni Mayor Magalong na rocknetting ay 2018 pa pala ito proyekto. ang galing talaga no? Ang galing mag-twist ng istorya eh. At yung nireklamo kay Pangulo na binisita sa Bulacan, Alam mo, Ate Claire, kahit anong sabihin mo dyan, mismo yung media, hindi na maniniwala sa'yo. Hindi na maniniwala sa'yo. ay 2021 pa pala ito nagawa. So dahil sa malawakang pag-iimbestiga na ito, Malawakang pag-imbestiga sa kapalpakan niya. Di ba? Imbestigahan mo si Saldico, si Romualdez. Tingnan natin kung kaya ninyo. Di ba? Hindi nyo kaya, no? Kasi, mas powerful pa si Romualdez kay Bongbong Marcos. Yan ang totoo. Hindi niya kaya. Takot si Bongbong Marcos ni Romualdez. Yan ang totoo. marami po talaga tayong malalaman at yan po ang gusto ng Pangulo para ipaalam sa bayan ano ba ang nangyayari, ano ang sitwasyon at kailangan mapanagot ang dapat na managot. Alam mo sa totoo lang, no? Si Claire Castro. Isa lang ang ma-describe ko sa iyo, Claire Castro. Basura. Walang kwentang press briefing, sa totoo lang. Walang kwenta. Ito. Kaya pala, ito nauunawaan ko bakit galit na galit itong mga congressmen kay former President Duterte. Wala na silang pakialam kung ikulong si Duterte. Noon, napakinabangan nila, nanalo sila dahil kumampi sila kay Duterte. Pero, ang hindi nila nakuha ay yung kagaya ngayon na yung mga congressmen sa panahon ni Martin Romualdez at ni Bongbong Marcos busog na busog sa budget. Di ba? Yun ang hindi nila nakuha nung panahon ni Tatay Digong. Kasi, merong PACC, Philippine Anti-Corruption Commission. Yun ang nagbabantay sa mga budget ng itong mga congressmen na ito. Nagbabantay sa mga proyekto, sa mga anong ipinatayo ng mga infrastructures. Kaya pala galit. Kasi nung panahon ni Tatay Digong, hindi nila kayang mag-corrupt doon eh. Ito, panoorin nyo. Paano binantayan o paano hindi makakalusot itong korupsyon nung panahon po ni former President Duterte. Ito, pakinggan nyo si Tatay Digong. President Duterte threatens to veto the 2019 national budget if he finds anything illegal in it. Pagka talagang tagilid yan, I will outright veto the entire budget. Magandang umaga, bansang Pilipinas. Hindi nakaligtas sa mahigpit na pagbusisi ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mga illegal na realignment sa budget kaya't nabito o ibinasura nito ang ilang items na nagkakahalaga ng 95.3 billion pesos sa national budget. Kinumpirma kagabi ni Executive Secretary Salvador Mejaldea na pinirmahan na nga ni Pangulong Rodrigo Duterte ang General Appropriations Act of 2019. Sinabi rin ni Secretary Mejaldea na nabito ng Pangulong Duterte ang 95.3 billion pesos na alokasyon dahil hindi umano ito bahagi ng priority projects ni Pangulong Duterte. President Duterte threatens to veto the 2019 So, yun ang dahilan, di ba? Yun ang pinaka dahilan na ngayon ko lang nako-connect. Bakit wala nang gustong makipagkaalyado ni Tatay Digong nung si Bongbong Marcos na ang presidente. Kaya sabi ko, kapag mapresidente itong si VP Sara, watch out kayong mga congressmen. Congressmen and congresswomen sa House of Representatives, watch out talaga kayo. Kasi hindi na kayo makakalusot sa mga insertions niyo, yung mga corrupt na maraming mga matitino pa man dyan, pero yung mga nagko-corrupt dyan sa HOR, good luck na lang kapag makapasok itong si VP Sara sa 2028. Yun lang ang masasabi ko. Kasi sa panahon ngayon ni Bongbong Marcos, hindi sila takot. Never silang takot. Especially na si Martin Romualdez ang House Speaker. Parang binibaby-baby kasi ni Martin Romualdez eh. Parang inaalagaan sila masyado ni Martin Romualdez. Kaya ang daming mga mga bonjing dyan eh. Ngayon, itong mga dilawan at ang mga loyalista, ang kanilang argumento raw ay itong si Diskaya raw ay kontraktor rin ng mga Duterte. Patutunayan ko sa inyo ngayon na mali yan at fake news yan at paninira lang yan. Heto yun. Yan. Diskaya, kontraktor daw ni Duterte.
paano maging kontraktor si Diskaya sa panahon ni Duterte na in August of 2015 ha, panahon pa ito ni Pinoy, the DPWH suspended St. Gerard Construction and its owner Pacifico F. Diskaya II for 1 year after the company submitted a falsified tax document during a public bidding process. Suspended. 2015 pa lang. So meaning to say, hindi na makakalusot sa panahon ni Tatay Digong. Pangalawa, the suspension was short-lived. Dito na tayo sa gitna ha, binasa ko sa gitna. The suspension was short-lived. The DPWH lifted the penalty in March 2016. Siyempre, kung ano man yung suspension sa panahon ni Pinoy, pati itong pag-iba ng presidente kaya yung kay FPRRD na time, wala na. Suspended pa rin. After Diskaya successfully appealed the decision, nag-appeal pa si Diskaya, ang kakapal ng muka, allowing the firm to immediately resume bidding on government projects. Ngayon, in January 2020, si Presidente Duterte pa ang ano nito ha, ang President. In January 2020, Secretary Mark Villar. Sino si Secretary Mark Villar? Yung senador natin ngayon na dati ito yung secretary ni Duterte. Si Secretary Mark Villar blacklisted St. Gerard Construction for 1 year under the Government Procurement Reform Act for failing to complete a Cavite project. Ang dami na talagang sablay itong construction company ni Diskaya. Okay? Despite the firm holding 8.861 billion in government contracts. So wala po, hindi po nakalusot ito sa panahon ni former President Duterte. Laging sablay po ito. Bakit ngayon, from 2022, si Bongbong Marcos na ang presidente dito ha, ito na, yung pinakailalim, yung binasa ko, from 2022 to 2025, companies tied to the Diskaya family secure at least 31.6 billion worth of new contracts. Saan na ngayon? Huli! Huli! Di ba? Sa panahon po ni Tatay Digong, hindi yan makakalusot. Bakit? Pagdating ngayon dito, ay hindi syempre, nagkaisa na yung mga buhaya, ayan, naka 31.6 billion worth of contracts na ang mga Diskaya. So, the same feather flocks together. So, Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman